Ito po ang maugmang lugar sa lungsod ng Naga. Ang aming lugar ay napakalinis na. Wala ka na makikitang mga basura at mga putik sa daan. Ang aming lugar ay totally recovery na po. Nung nakaraang Christine, dumaan kami sa napakaraming krisis sa aming lugar. Dahil nga sa pagtaas ng level ng tubig dito sa lungsod ng Naga. Pagkatapos manalasa itong bagyong Christine at Pipito sa aming lugar, ang katanungan ay mayroon pa bang susunod o tatawaging bagyong Kerubin? Pagkatapos na manalasa sa amin itong bagyong Christine sa aming lugar at sa buong Camarines Sur, at managtatanong pa kung posible pa bang may mumuuna naman sama ng panahon. Ayon sa nai-report ng Pag-asa DOST, inaantay lamang ito at inoobserbahan ito sa loob ng 2 linggo at sa mga susunod na linggo or unang buwan ng Disyembre. Kung sakali man ito'y mamuo, ito po ay tatawaging Typhoon Kerubin. Halina't sagapin natin. So ayan po, pagpalang araw po sa inyong lahat. Ito muli si Sagap TV, ang inyong lingkod at your service. So ngayon dito tayo sa lungsod ng Naga. At bumabalik na po kami sa normal po naming pamumuhay. At ito nga, at marami na pong mga sasakyan, mga tao, mga estudyante, mga vendors, lahat po ay na-restore na po. At ang dati pong napakarumi at daming basura ay ngayon po ay napakalinis na po. Dahil po yun sa pagtutulungan po ng mga local government. Ayun, magpapakita ko sa inyo ang plaza. Ang dami po mga paninda, mga chinilas, mga charger, relo, mga ano pa daw to, mga tempered glass. Dito po yun sa Plaza Rizal. So yan, pahinga muna tayo saglit at hanap po tayong maupuan. Yan, napakarami ng tao, marami mga bata naglalaro dito, mga balloon vendors. At baliksiglan naman puli ang plaza, aming lugar. Yan. Ito na po ang latest update ng panahon sa ating lugar, at ito po ay sasabihin ko po habang tayo nakaupo. Napakaganda po ngayon sa kasalukuyan ang ating panahon. Halina't ating pakinggan ang ating sasabihin. Ay po, nandito tayo sa Plaza Rizal. At tatlong plaza po ang nandito po sa Naga. Ayun pong ang Plaza Kensi Martires, Plaza Quezon, at ito pong kinakupuan po natin ay Plaza Rizal. So update po ng panahon ngayon. At ayun, sa mga nagtatanong at possible po ba na papasok ngayon po si itong tinatawag na si Bagyong Kerubin? At yan po, may mga katanungan po sa atin kung talagang papasok po talaga itong bagyong ito na si Bagyong Kerubin. Bago po sa lahat, kasi po dito sa Pilipinas, taon-taon po meron po tayong 12 bagyo po. So sa 12 bagyo, ang 5 po dyan ay talagang makapaminsala po. Nakakasira po ng mga ari-arian, mga struktura at iba pa, at nagkakaroon ng landslide at pagbabaha at pagkasira ng mga tahanan. So ayan. At sa mga nagtatanong ay kung paano po ba nabuo ang isang bagyo. Yung magandang katanungan niya na sa mga nagtatanong po sa atin, nagme-message. So, paano nga ba nabuo ang isang bagyo? Siyempre, nagsisimula na muna yan po sa isang low pressure area bago mamuo po ang isang bagyo. At ito po ang nangyayari po sa part po ng karagatan sa Pacific Ocean, at meron pong napakainit na hangin at nag-evaporate po yung tubig dagat, at yun po nagki-create ng mga clouds. So sa sobrang init po ng winds, yung hangin, at kaya nitong makapag-attract ng mga malalamig na hangin, na-attract yung mga malalamig na hangin sa atmosphere, at ito na nga po ang nabubuo. Ito pong tinatawag na low pressure area hanggang sa maging bagyo. Naging bagyo po. Yan.
Ayun po, as of now po ay wala pa pong namamataan po ayon po sa satellite image at monitoring domain ng Pag-asa DOST. At ngayon po ay nakakaranas po tayo sa kasalukuyan ngayon ng dalawang klase po ng panahon. Ito po yung tinatawag na northeast monsoon or hanging amihan na umiiral naman po sa part po ng Babuyan Islands at Isabela at Baguio City. Samantala sa mga nalalabing natitirang lugar sa Pilipinas, yun po ay itong nararamdaman po natin ang tinatawag na easterlies o pagkumpulan ng mga ulap at pag-uulan, at possible din po ang pagbaha at pagka-landslide. So within 2 weeks po ay minomonitor muna ng Pag-asa kung baga kung may bagyo pa pong papasok or sama ng panahon. Ito po ay valid po hanggang December. So next week abangan po natin yung mga latest po na papalabas po ng DOST, at possible daw po na magkakaroon ng sama ng panahon. Ito yung tinatawag na low pressure area. Kung magkataon, ito po ay babaybayin po ang Eastern Visayas, Southern Luzon at Mindanao. So antabayanan po natin, maging handa po tayo sa lahat ng mga panahon kung sakali man po ay darating po ang isang sakuna na hindi natin inaasahan. So bago mag-dissipate or malusaw itong bagyong ito, yan po yung inaasahan na tatamaan kung possible, kung ito ay mag-create na isang tropical cyclone na tinatawag na Kerubin. So as of now, malinis pa po yung karagatan at wala pa pong namumonitor ang Pag-asa DOST ng sama ng panahon. So mag-ready po tayo next week, opo, or unang linggo ng Disyembre. Ito po ay possible na mag-create ng isang masamang panahon or bagyo. So magdasal lang po tayo na sana po ay wag na, kasi kababangon lang po natin dito sa Pilipinas. So yan, ayan po, sa ngayon ulitin po natin, ang umiiral pong panahon ngayon ay ang easterlies at northeast monsoon or hanging amihan sa may parte ng Northern Luzon. So magdala po tayo ng payong kung tayo lalabas, kaya napaka-importante po. Back to normal na po ang Naga. Ayan na po, maraming mga tao, maraming mga estudyante, mga vendors, at mga makukulay na ilaw, at fully restoration na po yung mga yung mga kuryente po rito na energized na. So abangan po natin next week. Ito pong binabantayang si Typhoon Kerubin. So maging handa po tayong lahat, maging ready kung sakali po na mangyari ito ay makinig sa mga advisory, lalong-lalo sa Pag-asa DOST at sa mga nasasakupan ng mga local government, mga barangays na nagbibigay ng abiso sa inyong lugar. So andito tayo sa Plaza, makulimlim po ang kalangitan, kaya makulimlim. So yan, ayan po, maging mapagmadyag, mapagbantay po tayo sa lahat ng oras. So ayan, dahil hapon na nga po ay dito muna tayo nag-unwind dito sa labas ng Plaza Rizal. So yan, kaso makulimlim po yung kalangitan natin. So ayon sa aking observation po dito ay kung mga nagtatanong na madami pa daw basura dito sa Naga, actually po wala na pong basura po rito. 100% totally malinis na po. Opo, malinis na po yung kapaligiran natin. So sa mga nagsasabi dyan fake news na ang Naga daw ay hindi pa nasikaso na po, matagal na po. So ito po ay ibinahagi ko lang po sa inyo bilang sharing ko po sa inyo, at nagbigay lang po tayo ng kaunting informasyon para sa inyo, sa mga lahat po nanonood po rito sa ating channel, Sagap TV. At yun, J. Brad, shout out sa iyo, Alang Pitos, Kuya Ban, Alinga Prab, at Adina. At sa lahat po ng mga kasama natin, Nathan, sino pa, Job, Yui, Agapay, After Class, Tita Mil, Tita Cora, Tito Clip,
Shout out po sa inyong lahat. So yan lamang po ang ating ibinigay sa inyong kaunting informasyon at itong pong hanging amihan na sa mga susunod na linggo o araw at mas lalo pa po itong lalamig at i-ready na po ang inyong mga jacket na nakatago sa baul. Ayan, at parang nasa Baguio City na tayo dahil maramdaman natin yung sobrang lamig. As of now, wala pa po tayong sungit ng panahon sa loob ng 2 linggo. Maraming salamat po mga kalingap, mga kasagap. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And God bless you all. Mag-iingat po tayong lahat. Ingat po. Bye-bye.